Palang araw guys, meron tayong Tirahan na natin to. So, gawin natin na mag-open dito sa pagdukot ito. Simpit para mabunot ito. Okay, so ayun na. Tanggal na natin ang compression. Ngayon, ganun pa rin. So, okay na siya. Hindi mo na kailangan magpalit. Start. Okay, di ba? Tapos, pag dinunot mo, Okay, magpalang araw guys, meron tayong client na Honda Fit. So, ang problema is yung kanyang switch. Ito. So, samahan nyo ko. Ang problema kasi ito, sumasabit na. So, ang mangyayari kasi dito, pag once na maglagay tayo ng magabagong switch, magabagong susi sa pintuan. So, marami ng ano. So, ang gagawin natin ngayon is basic pointers pa rin. Tatanggalin ko itong mechanism ito. Tapos, although hindi ko man ma-videohan na step by step, mahalaga makuha nyo lang yung basic pointers guys kung paano titirahin itong susian na to, kung ano yung magandang remedy. So tatanggalin ko and then step by step na kung makaya. Okay, so dahil medyo busy tayo guys ngayon, sobrang loaded, pero sikapin ko lang na mai-ano ko lang sa inyo yung basic pointers, may turo ko, may bahagi ko sa inyo kung yung mga pointers na dapat gawin para ma-remedyo, especially sa mga DIY. So sige, so magsimula tayo guys. So let's start. Let's do it. So bago nga pala ako magsimula, shout out muna sa ating mga OFW, sa lahat ng mga follower natin sa FB page, at sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel, at sa lahat ng mga YouTube creator ng mga Pilipino guys. So God bless sa inyo lahat. Sige, so let's start. Let's do it. Come on. And meron akong tip sa inyo. Pag magtanggal pala kayo nito, wala kasi itong screwball talaga na yung may ulo na number 10 or ano. Ang gagawin nyo, hindi nyo mabuti guys ang gagawin nyo, ayan, ihiwaan nyo to. Ito kasi yung bolt niyan So hindi mo na yan maiikot pag hindi mo siya hiniwaan. So gagawin mo diyan, ihiwaan mo yan para maikot mo ito. Ayan 'Di ba? Kasi pabilog lang yan hindi mo siya magagawa ng hindi mo siya matatanggal kung hindi mo lalagyan ng hiwa. So kailangan hihiwaan mo. Gagamit ka ng matulis na bagay o flat screw na matibay, especially yung mga barbula. Ito, nag-improvise ako. Ayan yan ang ginawa ko. So hiniwaan ko siya, ayan, para matanggal. Ayan, magkaroon siya ng hiwa, iikutin mo na ngayon. Ikot mo, meron ka ng access para matanggal siya. Kasi hindi mo matanggal yan dahil walang tools pag matanggal dyan. So diskarte lang. Yan ang mga technique sa mga mekaniko. Kailangan meron kang idea. So yan ang sa unang arangkadang pasilip natin guys. So Honda Fit ito, ayan. Sige, so babaklasin na natin yan. Baklas na siya. Okay, so tanggalin na natin, and then after that balik tayo pagkatapos natin malaman kung ano yung issue niya. Okay, so balik tayo. Ito, alam nyo ang problema nito, yung susi, naglalak siya. So ang ginawa ko, tinanggal ko siya. Ngayon tingnan nyo yung rason kung bakit ayaw niyang ba siya baklasin. Pag sinusi mo, okay siya. Ang problema, minsan sumasabit. Ayan. Tigas, tigas talaga. Yun, kailangan mo siyang hatakin. So dapat yan smooth lang, di ba? Ang nangyari, tigas, kailangan pang idiin. Kailangan mo idiin ng malakas, tapos ayun, smooth. Pero mamaya konti, sasabit na naman yan. May time na ayaw niyang lumabas, ayaw niyang naglalak siya sa loob, kasi dahil dun sa kanyang tuser dun sa loob nito, yung nakalak dito sa sa kanya, nakalimutan ko ang paano to, yung shafting nito na steering shafting nito, mechanism niya, yung pinaka-column, yung lock doon automatic sumasabit. Ngayon doon na naging cause kung bakit nasira ito. So ang plano ko ngayon, kaysa wala kasi itong kung magpapalit ka nito pati susi magpapalit ka, so malaki sumabit na naman siya guys. Tagal mabunot. Yung isang araw talagang halos hindi na ito mapasok guys. Talaga nagkaroon ng problema. So yun ang issue niya, tagal siyang bunutin. So ang gagawin ko ngayon ito, pasilip lang muna sa inyo kung ano yung mga issue nito. Gagawin natin to, babakasin natin to, tapos tatanggalin na natin yung i-condemn natin yung mismo sa loob niyan, yung kanyang pinaka-lock sa steering, dahil yun na naging cause kaya nagkaroon ng sira sa loob. Hindi natin lang, baka pudpud na siya, sobrang tagal na, o nagkaroon ng powderized metal doon, hindi sa loob sumasabit, kaya tagal na siyang ipasok yung susi. So yun ang problema nito. And guys, pansit na naman yung trabaho natin guys. Pagpalang araw sa lahat. So Honda Fit. Pag issue nito, susi.
tinanggal ko na, hindi ko na videoan kaya medyo busy ako eh. Hirapan ako mag video ng isang kamay. Nasa loob ang problema. Ayan o, nakikita niyo yan. Yan ang problema natin. Tagilid yung susi niya guys, kasi nga pag inapakan mo, napakan, ano yung brake, susi ito. Okay, so ito yung naging problema. Ito siguro na may nadurog doon sa loob, tapos nag-lock siya. Although gumagana naman siya, problema lang pag sinusiyan mo dito, yan, nagkakaroon ng problema, sumasabit na yung part dito sa loob dito. Kaya nangyayari, pag pinasok mo yung susi, pag inon mo, matigas yung ikutin pa switch on o either accessories. So ngayon naman pag minsan malambot, tina-on mo na, tapos pag pinatay mo na naman siya, pag binunot mo na yung susi, mahirap naman siyang baklasin, matagal siyang matanggal, hindi siya nagre-release agad. So dahil dito, ayan, so ang gagawin ko, ngayon, i-ano natin to, bubuksan natin. Kung mabubuksan siya, may dalawang pin dito, tapos ititirahin lang natin to, buksan natin, tapos dahil yung mechanism niya, may mga tools kailangan dito, wala tayong tools, mahirap na magkamali tayo, sayang naman yung ito, hindi na ma-save, sayang magkapalit tayo ng buong system, pati susi, ang dami ng susi, dalawang susi na ang gagamitin, so medyo iba na yung so sige. Okay guys, so ang gawin natin na mag-open tayo ng ignition switch, so para makita natin kung ano yung sistema sa loob. So ang gagawin natin dito, mag-condemn ako ng mga ngipin mismo sa loob, yung mga ngipin ng dito, para magamit lang natin at hindi na siya mag-lock. Ayun, tigas na sumasabit, so hindi mo na siya maikot. Okay, so ito yung problema. So gagawin natin guys, i-open ko muna, tapos balik tayo maya konti pag nabuksan na natin yung mismong loob ng kanyang ignition switch. Okay, so sige, let's go. Buksan ko muna guys. Okay, so tinanggalan natin guys mechanism, ayan na. Okay, so gawin natin, check natin yung sabit pa rin. So baklasin na guys, may tatanggalin akong dito, pinaka mechanism sa loob. So babaklasin itong pin na to, tatanggalin yan, tsaka ito. Although hindi natanggalin, dudukutin na lang, tapos ihiwalay yan para makuha natin tong mechanism dito. Okay, so tatanggal ko na guys. Medyo nahirapan ako ng konti. Yung lock ito, ano mo tong lock niya, may pin yan na yun. So matanggal mo na yan siya, pwede mo na siyang yan, tanggal na yung isang pin. Ito sa kabila. Okay, sa kabila naman tanggalin natin. Okay, so okay na guys, tanggalan natin. Yun, yan yung mechanism nya, kita nyo na. So pag natanggal mo na yan, free mo ito, matatanggal to. Yan, okay, so tanggalin ko muna. Yan, okay. So merong mechanism yan sa loob, ayun. Merong spring yan, spring. So kailangan makabit mo yan uli, balik, kasi pag hindi mo makabit yan, magkakaproblema ka. Okay, so tanggal mo yung mechanism, tapos kunin ko na yung spring. Ayaw mo. Okay, ayan. So kailangan mabalik yung spring guys. Gilid mo natin yan. So wala nang mechanism dito, kundi ito na lang. Ayan na lang. So ito na side, yan, ito na side, lock lang ito, pang sungkit lang ito. Ayan ang forma nya. So ngayon ang gagawin natin dito guys, at tatanggalin natin itong mechanism nya. Special to nasa loob, naka-built in, kita nyo. So naka-built in yan. So nandito yung pinaka, yung mga ngipin nya sa loob, nandito. So ngayon bubuksan natin to para matanggal natin. Okay, so tanggalin ko muna guys. Okay, bakasin ko muna yun. May spring din
May spring. Yan, para matanggal natin yung kanyang ito. Okay, so tanggal na, baklas na. Yan, meron ding isang pin. Okay, so baklas na siya. So ngayon, ang tatanggalin mo ngayon dito is yung lock. Ito, may lock yan eh. Okay, so itong pin na to guys, ito yung tatanggalin mo. Yung pin na yan, oh. Yan. So yung pin na yan ang kailangan mabaklas. So tutulak mo yan pabanti. Sorry. Tutulak mo yan dito para mabunot mo tong lock na to. Para mabunot mo na itong mechanism. Okay? So tanggalin ko muna yung lock na yan para natin. Para mabunot natin. Okay? So wait lang ha. Gawa muna ako ng maliit. Kailangan ng maliit na pin. Maliit na pandukot nito. Yan o. Yan o. Yan ang tatanggalin natin. Sige, break ako mamaya pag natanggal ko na. Okay guys, so insert ko muna guys. Puputulin ko tong ito. Kasi, ayan, nakita nyo. Inano ko na yung, pinukpok ko na yung pin. Mabangga siya rito. So hindi siya makakalabas. So puputulin talaga to guys para makalabas yung pin. Para mabunot ito. Okay? So pasigit lang guys para makita nyo. So bunutin ko muna yan. Okay? Okay, so ayan na, tanggal na natin yung mechanism, bubunutin na lang yan. Ayan, wala inaw. So tanggalin mo na to. Ayan. So ayan, tanggal na yung pin. So itabi ko muna yung pin dyan. Ngayon, mabubunot mo na to guys. Ayan o, bunot mo na siya. Wait. Okay. So wala na yung lock. So bunot mo na siya. Ayan, diba? So tanggal na. Ayan. Dahil yung pin natanggal na. So pag matanggal mo na to, lock, mabubunot mo na to. Ayun, may sabit na nagbalaw. So mabubunot mo na yan. Hanapin na yung sentro. So, pag hindi mo yan mabunot, ibig sabihin, ayun, di ba? Okay, so bunot na siya. So ayan na siya guys. Wait, ang palobat na pala ako guys. So wait lang ha, i-charge ko muna to para makatapano malinaw. So ito tatanggalin natin, itong mga ipin niya. Ito natanggalin niya, no. Ayan, mga ngipin-ngipin na yan. Okay? So, charge ko muna sa cellphone guys. Tapos balik ako. Para makita nyo kung paano. Yan, no. Nakasalpak yung ganyan susi, oh. Yan. So, ngayon, yung ngipin niya, yan ang nahulog, oh. Nalaglag na, oh. So, yung mga ngipin na yan, guys, yan ang nagiging cause ng sabit. Dahil sila na yan at hindi yan nare-repair dahil replace ka talaga. So, wala kayo magagawin. Natanggalin mo lang to. Oh, okay na, kahit walang ilaw. So, at least makita nyo actual. So bubunutin mo talaga yan. Yan ang tatanggalin mo, yung mga ipin na yan. Dahil yan ang nagiging pinaka-timing niya sa lalim. Na kahit anong susi ilagay mo, hindi mo talaga yan matatanggal. Ay mapapasok kasi may mga timing yan. Yan o. Okay? So yan ang nagiging problema. So ngayon, kaya may problema na yan. So tatanggalin mo lang to. Ayun. So gasan ko muna guys. Balik ako. Kita nyo yung dumi. Yan o, dumi o. Okay? Charge ko muna to para makita nyo malinaw. Balik ako. Okay, so balik tayo guys. Ito na nangyari. So nahiwalay ko na siya. Ayan. And then tinanggal ko na yung mga, nasabi ko kanina ng mga maliliit na nakalock. So makikita nyo, ito yung susi. Ayan o. Yan yung sukat dito. Ayan o. Siya yung pinaka-ngipin. Nagbibigay ng lock para makapasok siya dito. Ganyan. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na mismo yung mechanism na yan dito. Nakatuhog kasi dito, di ba? So, tinanggal ko na. Ngayon, mayari, free na lang siya. So, ang sistema naman ito, kahit anong susi, pwede na siyang gumana. So, ito yung pinaka-remedy, basic pointers para makuha nyo kung ano dapat gawin. Para yung susi mo, isa lang. Pero yun nga lang,
hindi naman na siya masiya ng isayo lang. Kahit sino pwede magpaandar. Pero ang mahalaga nun, magagamit pa rin siya. Hindi mo siya matatapon. So kasi bibili ka pa ng isa pang ganito, dalawa na susi mo. Okay? So ito, remedy lang ito. Pero kung meron kang brand new, pwede. Depende rin sa iyo kung bibili ka ng mas bago. Okay, ito, remedy lang ito para makuha nyo yung basic pointers kung anong dapat gawin. Pag once sa mga ignition switch nyo, may problema. So ito ang pwede nyo gawin. Basic pointers lang. Gawin mo na yung follow, tanggalin mo lang yan, spring, etc. Yan. So okay na. Diba? So at least alam nyo yung paano siya sistemahin. So check natin. So pag ina to, ifa-finalize so saka lagyan ng lock. Lagyan ng lock. Yan. Yan o. Balik yung lock. Okay na siya. Okay. So sige, hanapin ko muna yung tamang setup ito. Yan. Ganyan na forma. So balik na yun yung lock. So ngayon gawin natin, pasok muna natin dito. Oh, yeah, mali. Ito muna pala. Yun. So, unlock niya dito sa kabila. Yun. Yan. So, dito siya ilalagay. Ayun, oh. Yan. So, tulak mo. Atras. Yan. Reverse. Okay na siya, di ba? So, gawin ko, i-assemble ko muna, tapos balik ako pag ma-assemble ko na. Okay? At least nakuha nyo yung basic pointers paano gawin. Ayan. Diba? So, bago ko i-lock dito, kailangan final na yan. Kailangan dito magkabaliktad. So, itatiming ko muna ng maigi para hindi ako magulit-ulit. Kasi mahirap pag nagkamali, tanggal-tanggal na naman. Okay? So, at least nakuha nyo yung punto. Ayan, so, malambot na siya. Mahulog na. Oh, susi. Ano? Malaga, hindi siya masakbit. At magagamit mo pa ito. So ito yung remedy. Kasi yung may-ari nakabili na ng ganito, 3,000 kapin, 3,000 plus yata ang presyo. Ngayon, ganun pa rin, sumabit na naman dito. Kaya nakita yung video natin sa vlog. So gumawa ako ng content na ito ngayon kung bakit siya kailangan na, paano siya tanggalin, paano gawa ng remedy, basic pointers na tutorial. Okay? So mag-assemble muna tayo guys. Itatabi ko muna to. Yan, tabi ko muna yung mga small parts. So, ang gagawin natin is yung mga pin, ayan yung mga pin niya. Okay, so ito yung mga ibang pyesa. Sa loob muna tayo guys. So, ito na yung sistema niya. So, ayan na yun. So, mag-lock ka ng pag ganun. Balik. Ayan. So, okay. So, ganyan forma. So, on ka, on position, start. Okay. And then on, start. Yun. Yan. Okay, so try natin kakabit natin para malaman natin yung pitik, especially pa mag-start tayo. So temporary kabit ko muna. So ang position ng natin, susi, ganyan. So ito yung pinaka shifting column. So nakaganyan siya. Yan na. So check natin. So start ko. Yan. Naka-off position siya. Off position. Ignition on. And then sa accessories, ignition. Yan. Tapos start. Bam. Start. So ibig sabihin okay, bumabalik. Pag start mo, aka siya. So nasa start position na siya sa on position lahat, activate. So ito naman yung sa kanyang ignition. On position. Ito naman accessories. Yan, start. Balik. So ang problema lang, hindi na siya sumasabit. Laylay na siya. Anong oras mahulog siya. Yan. So malaga, hindi na siya sumasabit. Okay? So yan ang remedy. Okay, so at least nakuha niyo yung mga basic pointers guys. Okay, so balik na natin to. So pag binunot mo yan, yan. Okay. Sige, asimulan ko muna para tapos na. Okay, so let's start guys. So magbubuo ka nito, kailangan spring. Ayan. So ito muna, ayan o. So kailangan naka-timing to. Kung ta-timing kayo ito, kung paano mo tinanggal, dapat ganun din magbalik. Okay? So huwag kayong malilito. Pag nalito kayo, yari na. So ayan, ganun din, kailangan nakasentro dito. Ayan. To, ikakabit natin to, wait lang. So maglalagay mo tayo ng lock dito guys. Ayan.
saan yung pin. So ito. So kung paano mo siya tinanggal, ganoon din siya ibabalik. So kaya dito ko man nagtanggal, so yung pinukpok mo, yun din ang ibabalik mo. Yan. So ito lang ha, pandukdok natin. Yay. Wait lang, balik ako guys, pag nakabit ko na yung pin. Okay, so ano ko muna guys yung pin. Para makita nyo kung paano siya ginawa. So kailangan to, may mga tools ka na maliliit. Yun. Hindi na lang. Okay, so ayan na guys, nalock ko na. So sunod natin gagawin, papasok mo muna yung spring para yan ang maglalaro doon sa mechanism dito. Yan o, yan ang maglalaro. Yan o. So tutulak na yan. So magkita yung spring. Mamaya ikakabit ko muna para makikabit na natin to mechanism. Yun. Tapos ito, pinutol ko na to eh. Mabay ang kanina, pinutol ko na kaya para matanggal ko yung pin. So kailangan mo siyang i-sacrifice guys. And then sana yan. Yan. So kailangan mo siya ng lock dito. Okay. Tapos okay na. So gagawin mo, papasok mo na doon. Doon, salpak mo din. Yun. Okay. So salpak na natin. So anong next move? Ito na. So ikakabit na natin to guys. Ayan. Okay, so kabit na natin. Yan. Sentro. Ayun. Diba, salpak pa siya. Yan. So, kita nyo naman sentro dito. 0. Ignition, second, third. Ibig sabihin ito yung starter. So, nakatapat siya 0. So, ngayon, itatapat na natin yung pin. Sa kabila ba yan? Lubog na. So, dito tayo. Yan. Okay. So, kailangan natin ng martilyo. Sige, kabit ko muna ng pin guys. Balik ako. Okay, so nakabit na natin guys yung mechanism, yung lock nya rin nandito na. Ayan, so ito na yung kakabit natin sa mid. Okay. Ito pinakabilog nya. So, pasok mo yan dyan. Dito mo ilalagay. Sabit mo yan dito. Yun. Okay. So, sabit na siya. Push yung lock. Yan. Okay. And then, yung box. Okay. So, almost done na guys. So, ang gawin natin is check na natin yung tira-tira natin kung anong mangyari. On position. Salpak susi. Ay, sorry. Ayan. So, on. Salpak susi guys. Okay. So, number 1. On. Accessories and then start. Start. Okay, diba? Tapos, pag binunot mo, yun, bitaw, mag-lock siya. Hindi siya kagalaw. Ngayon, pag inon mo, papasok siya. So, start on position, unlock na siya. Pag kinuha mo yung susi, yan. So, okay na siya. Yun nga lang, wala siyang, hindi na siya sumasabit. So, okay. So, ngayon, ang gagawin ko ngayon, at least okay na tayo. So, ikakabit ka naman mechanism, guys. Although hindi ko man mabidyohan, at least mahalaga nakuha nyo ng basic pointer. So yun na yung mga dapat gawin
para makuha mo yung buong system. So okay na siya, so hindi mo na kailangan magpalit. Yun nga lang, condemn lang yung mga kanyang mga maliliit na ngipin. Okay? So okay, tapos nakuha dyan na yung binado. And then, ang gawin natin is i-actual test na natin mismo sa unit. So, ikakabit ko na ng mabilisan para makita natin kung ano yung kalalabasan ng ginawa nating system, kung okay ba yung kanyang electrical system, yung connection, kung hindi ba nasira o nagkaroon ng problema. Okay, so kakabit ko muna guys, although hindi natin mabidyohan yung pagkakabit, mahalaga makuha nyo yung basic pointers kung ano yung dapat gawin. Okay, so tara, kabit ko muna guys, let's go. Okay guys, so hindi ko na videohan yung pagkabit. So ang gagawin natin ngayon, try na natin yung ginawa natin, kung okay ba yung tira natin. Saksak si susi, on position. Yan, okay, tapos yan, ignition, and then start na natin. Okay, so ibig sabihin okay yung tira natin. Yung nga lang, yung sabi ko kanina sa inyo, yung susi pwede mo nang bunutin, so malalaglag na siya kasi wala na siyang pinaka pin lock. Yung mga lock niya doon na importante, yun ang natanggal. So at least nakuha nyo yung basic pointers. Okay, ayan. Okay, so bago tayo magtapos guys, so shoutout muna sa ating lahat, sa lahat ng mga OFW sa base sa iba't ibang bahagi ng part ng mundo, at sa lahat ng mga unit owner, sa lahat ng mga followers, subscriber. So salamat sa inyo lahat guys sa patuloy niyo suporta, sapagkat almost na sa 6,600 na po ang ating follower, likers sa ating YouTube channel, sa ating FB page, at nasa mga 5,000, almost 150 or 60 ang ating subscribers sa ating YouTube channel guys. So salamat sa inyong walang sawang suporta, at patuloy kong ibabahagi ang ating kaalaman kung ano meron tayo na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, na libreng ibabahagi ko sa inyo na walang bayad. Okay, so please subscribe to my YouTube channel, comment down below, and bye bye and God bless. See you.